sa iyo. Tila di maubos ang gulo sa pag-iisip mo. Huwag mo na lang kaya isipin ang nakaraan. Wala rin naman makarana, iwanan mo na lahat. Sumabay na lang muna, saan man ang punta bahala na. Dahil dito malaya ka, kahit malayo pa, mararating din natin ang ating pagtutunguhan. Kaibigan ko, huminga na, tingnan mo ang tao sa paligid.
Palakpakan natin. Palakpakan natin guys. Para sa Juan de la Costa. Ang translation nun ay Gato!
tayo dun ah. Grabe. Wala na ata. Ito na ba yung most surprising na nangyari ngayong taon so far? So far, Oo. sa Cool Pals, in general. Hindi ka pa nakukulong yung isa. Tapos ito na yung pangalawa. Pero totoo sa lahat ng ginawa nating tama, ito na yung parang masasama na masasaya. Actually, ito na yung example na meron tayong ginagawa. Alam mo, I-hold pa yung luha mo. I-hold pa yung luha mo. sa totoo lang, kinakabahan tayo ngayon. Oo, nakakabahan ako. Ilang beses ko binasa yung research. Walang pumasok sa utak natin, kaya bahala na. Hindi, Yan, sasamahan tayo ngayon dito ni Sir Jet, Mangan, JP, ayan o. Pwede nyo na pong sakalin si Roger. Mamaya pagkatapos nito. yari ka! Sorry ka, Roger. Kahit yung sorry mo, di may tagyan. Salamat and also happy 40th. And you guys are celebrating. Next year. Next year pa? Oo. So, next year na lang natin papalabas yung episode. Para hindi ako nagkamali. Pero, 40th next year. Yes. Yes. Kamusta naman po ang wala akong masabing tanong. Pero bago yan, Sir. Cheers muna, cheers tayo. Cheers muna. I-describe lang namin yung nararamdaman namin dahil kasama namin ang Dadon dito ngayon sa isang episode. Ang daming nangyari. Oo. Una, habang nag-prepare kami doon, pumasok yung sound guy namin, si Ivan. Umiiyak siya. Nasa si Ivan, umiiyak siya. Kasi Dali. pasok na As in, talaga. umiiyak siya. Umiiyak siya. Ivan, magkwento ka dito. Ivan, Umiiyak siya. oo. Halika, halika. Pero biro talaga. As in, Oo. Ayan, siguro yung- iyak na yan. Ito na siguro yung magsasam ng emotions today having the Don sa episode. Teka lang. Kano malapit? So, the Don has been a huge part of my childhood. Okay, tama na. Kasi, Okay Wow, po, ginawa okay mo na, ng okay na. magandang buhay. kaya nga, um, parang inumpisa mo sa when I was a child. When I was a young boy. my dad would play Envelope Ideas kasi over and over again sa car natin. So, dun ako, yun yung entry ko sa the Don, Envelope Ideas. So, Ba't kung umiyak kanina? kasi nga, like, hindi ko ma-expect na makakapikit ako ng audio ng the Don. So, At pagkatapos- never in my... Pagkatapos po na nag-masturbate siya. Oo, grabe. Oo. Kung kami umiyak, naiyak ulit kami. Grabe naman mag- Kaya pala parang nangihina siya nung sinabi. Kaya Ivan, Sa Sir Jet, Sir JP, sa tagal-tagal na ng Dadon, bago pa ba yung makakuha kayo ng ganyan reaction from fan? para sa amin, basta ganyan kasaya, it makes it worth it eh. May mga gigs, karamihan naman ng gigs, masaya talaga yung reaction ng audience. Pero syempre, nakatugtog na kami kahit saan. Minsan may mga tutugtog kami mga lugar na hindi kami kilala. So, Nangyari pa yan? nangyayari pa rin. Well, hindi na ngayon, no? Pero dati, until tumugtog kami ng Salamat. Then, ay, sila pala yun. Sila, Sila isa siya. sila, sila pala yung intro boys. Yung... okay na rin, okay na rin. Pero sir, ako po ang nag-upload nun. Full circle itong nangyari sa akin. Oo. Lagi palakpakan natin yun. Si James yung nasa party na may host na kumanta ng salamat tapos nagsayo yung mascot. Napanood ko yun. Ay, ikaw pala yung pinaghahanap namin. Pinaghahanap namin para pasalamatan kasi kilala na yung kanta, lalo po nakilala because of that video. So, wala ba siya dito? Sana pumunta dito yung... Shaky, hinahanap nga po namin eh. Pero tinatanong ko kung
Well, welcome. Sige mo! Dagdag na doon, sinabi sa'yo salamat. Pero sobrang, anong yun ang reaction niyo nung nakita niyo yun? Hindi niyo ba natawa naman kayo o nainis kayo ng konti? Eh, actually, nahirapan ako doon sa ginawa niya eh. Kasi gumawa siya ng sarili niyang time signature eh. Faded. Pero pag pinaulit-ulit niyo yung video, nagiging tama na. Oo, parang... Kinesta niyo ba yung sarili? Ako na ba yung mali? Actually, tinry ko, hindi ko magawa eh. And seriously, hinahanap namin siya kasi gusto namin siya i-guest sa isang show. Para makanta niya yung kantang salamat na version niya. Yeah, so, Wag po kayo magkalala, hanapin namin. Hindi namin kasi pupuntahin din sana namin dito para mag-kiss. ganda. May kasamang mascot. Hindi naman ganun yung gusto nila. Diba, collab lang. Sorry. Kasi ang pangalan niya si Sweet Sweet. Okay. Javier. Sweet Javier. Okay. With a Z. Sweet Javier. Nakita ko pa siya sa Shakey's Katipunan. Kaso parang malilipat na siya ng ibang branch. So baka yun yung reason bakit hindi siya pwede. Kasi kaka-undergo lang yun ng training. Kwento-kwento na lang po kasi kung saan siya na may sighting dito sa may Retiro. Parang alien. Kung sa mahina yung Parang branch. siya na yung modern Bigfoot. Kasi nakikita ko saan. Ay, ang ganda talaga kung nandito siya, no? Tapos may mascot pa. Pero ang ganda, kasi yun ang una niyong kinantay, yung isang bangka. Tapos katapos lang ng laban ni Pacquiao ngayon. Wala na, parang Isang ang bangka, ganda isang niya. yung Pilipino kasi will chill from us. Actually, pasok din sa Cool Pals kasi mga magkakaibigan kami na komedyante nung nagsimula kami ng stand-up, kami yung magkakaibigan, tapos yung Cool Pals parang yung bangka namin to promote yung stand-up, tapos syempre may alon, ups and downs, nag-aaway. Ng mga member changes. Pero ang mga pinakamatagal na member, yours to kasi kami yung mga founding member. So, and then, kung pahabaan ng tenure, si Kiko ang isa sa the next na pinakamatagal na miyembro na namin. Ako yung founding member. Yun. So, wala naman kami mga episode na siguro naririnig ko sa ibang banda. Siguro, fortunately, mga boss, wala pang nangyayari gano'n. So, I guess pag kumukuha rin kami ng miyembro along the way, makikita mo naman kung fit siya rin sa banda. Tsaka, in the end, ang mindset lang naman ng banda namin is music lang to eh. Parang hindi naman siguro dapat magsimula ng away or suntukan di ba? Pinagsisisihan namin si Oo, yun lang na. Ganun ang feeling namin kay Roger eh. Sige na, madalas. Roger, meet Bimbo. Tsaka ano sa Kiss-cam ba dito? Tsaka ano sana Sir Jet nare-relate ng shackle yung pinagsasabi niyo. Ba para makaano kayo hindi niyo napanood kung nag-like na kayo. Oo, nagsapa kami. Pero ako, yung nag-start pa lang yung doon, 1985. 86, mali talaga ako sa number eh. Tama siya. 85 kayo nagsimula. Wala pa si Jet. Wala pa ako nun. Wala pa si Jet. So, sa research namin, na alam kong mamamali ko rin naman. Correct nyo lang ako guys ha. Pero, nag-audition si Jet sa correct. ang gusto niyo daw talaga female. Meron siyang sinasamahan na female. We were looking for a female, babae singer sana. Parang uso nung 80s eh. Kung babae yung uso, I don't know.
But Jet came along. Eh, gusto nyo lang ng chicks talaga. So that's how it started. So may sinasamahan siya. He was, may rest na tinutulungan na singer na nahihirapan. Then when he started singing, ang lakas ng boses. Like, amplifier na nakita like door. So hindi pa siya talaga yung nag-audition. Talagang Hindi, actually nag-audition din ako nung araw. So nakita ko yung nauna sa akin. Cute siya, so nagpanggap ako na alam ko yung ginagawa ko, di ba? So, and then after siyang mag-audition, ako naman. anong song? What song? Ano yun? Don't You Forget About Me ng Simple Minds. Pero nabilib ako kasi ibang version maingay. Puro gitara. So si Teddy Diaz, basically wala naman talagang keyboardist nun eh. May keyboards lang dyan para kung sino mo yung gusto tumugtog. Gano'n. Pero dahil 3-piece lang sila, kailangan umawi sa lakas, sa ingay. So napakalakas nung gabi na yun. And natuwa ako kasi wow, pwede palang ganun. And then pinakinig nga sa akin yung meron silang demo ng Envelope Ideas. Pero babae yung kumakanta. So sabi ko okay na to ah. Bagay rin sa babae. Pero buti na okay naman nila. So thankful, yes. Tapos yun na, nabuo na yung Envelope. Nabuo na yung The Dawn as a 4-piece. 86 na yun, tama. Yung nag-audition, pati yung factor na nag-decide kayo na Jet will be Kasi syempre babae yung gusto ninyo eh. That time. Pero cute yung isa eh. Mahirap pamili. Oo nga. Palakihan sila kami. Confidence! Nanalo sa Confidence. Yes. Oo. So, Matindi hinaharap ko nun. Kaya, YouTube! Kumbaga malaki. At suso. Kaya naman yan, halayo ko na nga nun eh. Pero, yun, ano yung parang... Well, sabi Naging niya, debate ba siya? ang ingay namin talaga, we were very loud band. Lahat ng babae, ang hina ng boses. Lahat ng settings ko, nakakatay mo. Wala kami engineer, like now meron. Lahat ako kami. Pagkanta ni Jeff, sobrang lakas. Binaba ko lahat, kahit to stop, binaba ko muna lahat, and then play it again. pagkatapos nun, wala na akong boses. Nagpasikat lang ako nun. All out. Pero talaga yun ang bintahe mo, Sir Jed, eh. Pagka power eh. Pero marami bang nag-udyok sa'yo na mag-solo? Kasi naalala ko nag-ano kayo sa ASAP eh, yung mga ganun. Nung panahon kasi namin, well, ganito yun, no? Nung panahon ni Teddy Diaz, medyo, kasi ngayon, di ba, uso yung mga collab, uso yung mga nagbe-breakaway, gagawa ng sarili, tapos babalik. Nung panahon namin, di ganun eh. Kung dadon ka lang. Kung, di ba, kung identity crisis ka lang. Parang hindi trip ng mga tao no na, uy, ba't nag-solo? Diba? Bakit, anong ginagawa nito? Bakit siya umalis? So, I think ganun yung mentality until mga bandang siguro mga late 90s. So at that time unthinkable yun, kumbaga. So noong mga bandang mid 90s yun, nag-try ako mag sariling banda nung nag-disband kami noong 94. So doon na po yung The Jet Pangat from 1996 yata until 2000. Wala po kayong naisip na ibang pangalan? Actually, May problema ka ba sa pangalan na? Magpo-4 years na sila. good question yun kasi wala eh. Ganda. 86, you guys are performing. Can you take us back dun sa eksena nung time na yon? How was it? Is it different from yung eksena ngayon sa mga production na ginagawa? Ganyan, was it still late night? Kasi Ano for context lang po, kasi yung mga bagong banda na nai-interview namin dito, ang babait. mabait naman sila. Hindi, Hindi baga- umiinom. Hindi umiinom, umuwi maaga. Gig lang, tapos uwi na, tapos video game. Kaya gusto namin, Tayo na siguro yung ang bubore. ang nung panahon mo sa yung sa Kiho, you have the B-side, you have the Club Dread. When you were starting, ano yung mga spots that you have to perform at para mapansin? O Dati- you're making it, ganun. We were part of what you call the underground. Nung nagsimula yung doon kasi puro original music. So hindi kami tinatanggap sa mga venues na nagpapatugtog ng mga cover band, show band.
Kasi nga originals. So, Para na-experience nyo na sir yung ticket selling nung before? Oo, kasi ticket selling before. Ano yung quota dati, 15 tickets per band? Yung kami mismo, O yung bata pa? tumutulong lang kami. Ah. Oo. Actually, the first time tumugtog yung The Dawn, nung 4 na kami, was in a bar sa Makati, sa Jupiter. Hindi naman talaga siya live venue. Pero yung manager namin, no, sabi niya, kailangan nyo ng venue para makilala kayo. So, kakausapin ko yung may-ari ng bar. Ano yung araw na hindi kayo kumikita? Doon kami. So, I remember that was a Wednesday night. Roxy's sa may Jupiter yun. So, mga 150 people. So, doon kami unang tumugtog. And then, nung nakilala na kami, we would play everywhere. Konti lang yung venues kasi dati para sa mga banda eh. So, minsan tutugtog kami sa mga bahay. Yung party ng isang taong mayaman, malaking lote niya. Tutugtog kami ng mga house parties. And then eventually, no, nagka-album na kami, mga mall tour, ganyan. Tutugtog ka sa mga mall, sa parking lot. Ganon. So, hanap din sa Limpio that time for yung mga gumagawa ng mga original songs, yung mga banda during the 80s. Mga nagsasanib puwersa na lang kami noon, yung mga Violet Playground, gano'n, yung mga ganong pangalan dati, mga Near Mercy, The Dawn, ganyan. Mga production night, na I think uso pa rin naman ngayon Yes, eh. hanggang ngayon, uso pa Oo. rin. Pero yung time kasi siguro nyo, wala pa yung talagang dedicated na place for original. Saka, nung nagsimula kami, yung mga record label noon, kasi ngayon parang normal na eh, di ba? Magpapirma ng banda. Dati, you can't think of that. Well, unthinkable din yun. Uso nun mga ballads eh, mga solo singers. Ganyan. Sir, may mga kanta kayong tunog imported. Gaya dati nung unang rinig namin sa Envelope Ideas. Tsaka isa pa yung underrated nyo yung Rain on Me sa Beyond the Bend. Tunog imported din yun eh. So, compliment ba yun o insult yung tunog imported? Sa amin, compliment yun. Kasi nung panahon na yun, yung mga recordings, like sa Envelope Ideas, wala naman kaming alam sa recording nun. We were young, mga bata kami. We were under the mercy of the record producer. So kung ano yung gusto niyang tunog, wala, sumusunod lang kami. Para mag-turn out yung Envelope Ideas na malafore ng tunog. Para sa amin, ibig sabihin, quality na ilabas namin. Kahit pa paano. Because wala naman kaming sariling recording studio noon. Wala kaming experience. No, so, tinulungan lang namin yung producer na palabasin yung tunog na tingin namin na dapat ganun. So, yeah. So, pag sinasabi ng tunog foreign, okay. Pero, local kami, bro. So, Ang galing. thank Yung, you. yung banda po surprise na bigay mo, dito sinulat, dito binuo yung kanta. And it's parang world class yung dating. Naalala niyo pa yung time na na-feel niyo na parang sumisikat na tayo. Sure. Ganyan. What's that? At, element, kasi nung panahon na yun, yung 70s, medyo namamatay yung Pinoy rock scene. The administration din, pinagbawal yung long hair, tayong bawal, nahabol ka sa kali, puputin yung buhok mo. Kay Marcos po ito. Iniwasan ko na sabihin yung pangalan eh. Opo, pero wag po kayo makalala dahil ito po ay protektado ni BBM! BBM! Sumisikat na tayo. So, Ang galing. thank Yung, you. yung banda po surprise na bigay mo, dito sinulat, dito binuo yung kanta. And it's parang world class yung dating. Naalala niyo pa yung time na na-feel niyo na parang sumisikat na tayo. Shit. Ganyan. What's that? To add an element, kasi nung panahon na yun, yung 70s, medyo namamatay yung Pinoy rock scene eh. The administration din, pinagbawal yung long hair, dahil bawal, hinahabol ka sa kali, pugupitin yung buhok mo. Kay Marcos po ito. Iniwasan ko na sabihin yung pangalan eh. Opo, pero wag po kayo makalala dahil ito po ay protektado ni BBM! BBM! Kaya, kailangan Pwede lang na po po sabihin kahit ano. So, lalampasan na po tayo ng mga pulis. Pinoy rock scene. Yung The Dawn na kami, medyo wala yung original band scene, walang original Filipino band music. So, masaya ka talaga. Wag po kayo makalala dahil ito po ay Timing talaga protektado ni napagay sa nung panahon eh, dapat i-English muna. Kailangan lang po Sabihin kahit ano. Walang unlike today, dapat first single mo Tagalog agad. Diba? Hindi pwedeng English. That will not work today. Only back then.
Kasi walang Pinoy band scene, wala. Parang, it's there but very, very underground. Very Good, underground. good ba siya o bad na kasi kasi ngayon yung K-pop kunyari Korean nagiging global. Parang yung shift ba from English to Tagalog na lang yung first single is bad ba siya para sa atin? Nothing bad in music. Walang bad, walang good. Everything, all good. It's all good. Siguro sa panahon kasi noon, lahat English eh. Balita, English. Yung PBA announcer, English. Diba lahat English ang ano eh. Saka Ang, kasi siguro, again, to add to what JB said, no, yung panahon na yun, medyo na-condition yung tenga ng mga mahilig sa banda nun to new wave. yes. So akala nga nila new wave yung Dodon. Well, may influences, pero Envelope Ideas kasi, tunog new wave. Yes, oo. So, feeling nila, siguro, na-associate nila with, sino yung mga sigat nun, mga The Cure, di ba? Modern English. So, para sa kanila, parang nandun sa hilera na yun yung tunog namin. So, by association siguro. Ano po ba sa inyo yung, di ba, nag-umpisa kayo na nagkaroon ng cult following. Paano pumutok yung tumawid kayo sa mainstream? Una yung XB, just in the neighborhood, underground radio station. WXB 102. It's just there on Menlo, sa Menlo Street. We can walk to it, the Sige po, original tara. site. Tara. Now na, let's go. Naglakad ka. Very underground, it's parang 2 kilowatts na yata. Pag punta mo Alabang, humihina na yung signal. Doon nag-hit mo na yung envelope. We had a demo lang siya. Then, Demo lang yung Yeah, demo sinabit lang siya. namin. Tapos, na-pick up ng mga labels. Kasi, ang ginagawa ng manager namin para makilala yung banda, nag-i-invite ng mga record executives. So may gig tayo nun sa Makati, Light and Sound, parang pinaka-first concert namin, a small venue. Tapos na-pick up ng Octo Arts. So doon na nagsimula. this is a nice story because there Oo. are 2 labels that called us. So sinama ko yung manager namin, Martin Galan. Nakalimutan ng pangalan ng first label. The first label told us, me, Teddy Diaz, and Martin Galan told us, you have to cut your hair, you have to wear mga naka-ready yung mga damit nila, pati yung mga songs, you have to change all your songs. We have the songs ready for you to record. Yung isang label, Octo Arts, took us in as is, walang binago. Ano po pangalan ng unang label? Nakalimutan ko na eh. Talaga, anong balak nilang i-package sa inyo nung time na yon? Parang K-pop. So, parang, Sayang no? So may kulay yung mga buhok nyo? Kukulayan. Pangalan dapat nila yung Dabini. Muntikan na kayong maging process band. yes, manufactured. Yes. Pero makulit kami, matigasulo namin. Gusto namin kung ano yung music namin, whether tanggapin o hindi, at least nag-enjoy kami. So, parang, Pero mahirap ba yun para sa inyo? O sa iba lang na nahirapan na ganun yung path na ginawa, pero sa inyo madali lang dahil nagkaroon kagad kayo ng break? kasi nung pumirma na kami into the mainstream, kumbaga, may following na eh. So, alam na siguro na amoy na nung label na okay, pag nirelease natin itong mga to, meron nang bibili. So, fortunately, yun, nagsimula na single muna, yung Envelope Ideas, as naging full-length album. And then, magaling din kasi yung manager namin at the time, nabanggit ni JB, si Martin Galan. At that time, magaling na siya mag-manage mag-forecast. So, shortly after that, nagka-major concert na tayo sa Ultra, yung Ultra Storm. Ultra? Oo. Sa Pasig? Pasig, oo. Tapos, Bakit? Niisip niyo yung kay Kuya Will. Kailan nyo? Doon din naman yun. wala pa nun, wala pa. Wala pa doon, wala pa multo doon ngayon. No. Tapos yun, parang naging nagkaroon ng snowball effect. So, yun. Ang Ultra ba dati, parang ilang capacity ba nun? 14,000, 20,000. Boy, Mga ganun. wow! Ganun. So yun na yung biggest audience nyo, Back that, then, yung first. back then, yeah. Pero may kasabay kami noon, Rage Band, saka isa pa. So, ako personally, ang laki ng takot ko noon eh. Kasi alam ko, kilala na kami, but hindi namin sure na ganun kaming kakilala na kaya namin paligayahin yung 14,000 na yun. Until, actually sabi ko nga, bakit tayong
huli ba tayo? Hindi tayo huli. No, gitna kami. Sabi ko, sana mauna na tayo para tapos na. Nilagay kami sa gitna, and then yun, nung isa-isa na kami lumalabas sa stage, parang sisigawan yung mga tao. Get up in crowd. So feeling ko, Don't forget that. asar ba sa atin lahat ng mga to? Kasi, and then yung pala, you know, they were fans, no? They were, kilala niya, wala pang social media, no? So hindi mo alam yung optics, eh. Hindi mo alam kung may gusto ka ba ng tao o hindi. So yun, tuloy-tuloy na after that. Meron pa silang mga placards. Jet anakan mo. Ganda rin ah. Paano mo alam? Ano ka ba? Nanay ko yun! Full circle nga to! Dito ko lang tayo. Salamat! Doon na plot twist na, no? Doon natin tatapusin. Daddy! During those Ano yun, Roger? Sir, may importante akong ano question. Ano po yung gamit yung IEM? IEM. IEM ba? Yung ear Oo, ano yung gamit nating IE? Ano na? ED? KZ. Bakit? Bakit? Bakit mo natanong? Wala lang. Importante pagtanong ah. Pwede naman pagkatapos ng episode yun.